Hiniling ko ang lahat na magsitayo para tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. I-bless niyo po ang aming classmate, ang din po ang aming mga mag-aaral. Dito po sa manalangin po sa mga Jesus. Okay, parang walang lumiban sa klase ngayong araw. Okay, by the way, ako pala si Teacher Leo, ang inyong guro sa Filipino. Pumalit kay Teacher Ara kasi nagkaroon na sakit si Teacher, kaya ako muna yung makalit sa kanya. Okay, ang tatalakayin natin ngayon ay alamin ang pamaraan ng isang manunulat. So, ang layunin ay natin ngayong araw ay natutukoy ang mga pamaraan ng isang manunulat at napaunlad ang kakayahan sa pagsulat at makabuo ng makabuluhang pagsulat. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang manunulat, kung ano ang mga pamaraan ng isang manunulat. Okay? Sa inyong grupo, igugrupo ko kayo sa dalawa. Yung sa mga kaliwa, yung lamesa, isang grupo at sa kanan, isang grupo. So, mayroon akong ditong dalawang libro na sinulat ni Bina Martin ang nagsulat nitong libro. At babasahin nyo at sa inyong grupo, magsusulat kayo sa isang papel kung ano yung mga nakuha nyo at kung ano yung napaloob sa isang kwento. Okay? So, okay, pagkatapos, ibibigay nyo kay Mark Steven ang mga activity. Then, pagkatapos nun, ay magsisimula ulit tayo sa ating pagtatalakay. Ano-ano ba ang mga pamaraan ng isang manunulat? Okay, bibigay ako ng dalawang mga pamaraan ng isang manunulat. Una, dapat maging mapanuri. Kapag ang isang manunulat ay mapanuri, may posibilidad ang kanyang mga ginawa o kanyang mga isinusulat ay makakaroon siya ng mga iba't ibang idea at makakaroon din siya ng mga dagdag na kalaman. Yun kapag ang isang manunulat ay isang mapanuri. At pangalawa naman ay dapat ang isang manunulat ay maging creativity. Kapag naging creativity isang manunulat ay may posibilidad ang kanyang mga gawain ay magiging may makabuluhan sapagkat kapag ang creativity kasi ng isang manunulat ay napa-higher level, may mga 100% na yung kanyang mga ginagawa ay magiging makatotohanan at magiging mas maintindihan ng isang mambabasa. Tapos ng gawain sa inyong grupo, ay bumalik na kayo sa inyong mga sa inyong mga upuan dahil may ipapagawa ko sa iyo na individual na gawain. Okay? Sa loob ng 6 na minuto, sumulat kayo ng isang maikling kwento na tungkol sa batang nangangarap. Dapat makikita ko sa inyong sinulat na mayroong creativity na ginawa at kung paano nyo sinuri yung isang bata. No? Kumbaga, mag-imagine kayo ng isang bata na nangangarap at isusulat nyo kung ano yung mga dapat ihambing sa batang ngayon. Then pagkatapos nun, ipapasa nyo sa akin. Tapos na bang lahat? Para sa inyong takdang aralin na ipapasa nyo sa akin sa Lunes sa inyong libro na sa page 120, isasalaysay nyo at isusulat nyo kung ano ang naging buhay ni Sibo. Okay, hinihiling ko ang lahat na magsitayo para tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at sa mga lesson po namin. At yabayan niyo po kami sa pang-araw-araw. Salamat po sa lahat. Amen and amen.